Yan, All since right. 2019 ay nasa e-commerce na ako, and up to this moment I'm still in e-com, pero my mastery or expertise is in sales, especially in outbound calling or telesales, because you can do anything, literally anything with telesales. Don't worry if you have questions and everything, dadaan tayo doon. And in my experience since 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years, naikot ko na halos actually lahat ng departments. Warehousing, sourcing, finance, sales, marketing, product, yung R&D. Nadaanan na natin yan lahat, madlang people. So if you can, much better to. If you have questions, ask it. No matter what question is this regarding sa mga topics na pag-aaralan natin, do it. Cause in my experience, madlang people, this knowledge doesn't come cheap or it doesn't come free. But I am Exactly. now here to share it to you kung anong pwede Valuable kong mo yan. ma-share sa inyo just to help you out, especially this bare months. And we are about to enter next month sa final quarter ng 2024. So it's all Siguro up to you ganito, if you want to end. tawag nito, para mag-engage din sila. Guys, can I have like some moments with you? Ano ba yung reason niyo bakit kayo nandito ngayon sa free webinar natin? Can you please type here any of your challenges in your businesses that perhaps we can come up of a solution or a recommendation? Sige nga, any challenges or any expectation ninyo with this free webinar so that we can align? Ay, bakit ba ako Yes, nandito nga? Ba't and ako if napaklik? and if kung mas masaya, raise your hand dito sa Zoom natin, then speak up. Much Oo better nga. yun para hindi lang kami ang nagsasalita ni Coach Lloyd. Naku, yan na nga. O sabi ni Serge, deep marketing knowledge. O yan. Sige, magano pa Man, tayo? How about the others? Can you give us idea? stock on Stock on current current level, level, need to level need to up. level up. Ako, sabi ni Rob. Alright, sige nga, assess natin yan later. Actually, that is the main challenge of everyone. Going up to your next level. And mostly, alam nyo, madlang people, ang kailangan nyo if you want to move up, someone to push you from outside. Masyado Exactly. kayong binubunso ng mga tao sa loob. Masyado silang paniwalang-paniwala sa inyo. Hindi nila i-correct. Or hindi nila i-call out, much better someone will push you. Exactly. So sabi dito ni Daniel, lahat ng sinabi ni Sir said para matuto sa warehousing, process sourcing, finance, human resource, CSR, hindi. Nako, Daniel, mukhang malalim-lalim yan ah. Lahat daw. Parang kailangan Okay. ko pumunta sa inyo, Sir Daniel, ah. Tagasan ka ba? Okay, so I don't know if they will be like ano yung Etiba? Etibok ka lang pala, taga dito lang ako Cavite? sa Batangas, sir. Oh my gosh, Sige ano ba lang yung puntahan, Etiba? hantingin kita dyan. Malapit lang, oo nga eh. Caloocan, baka Kaloocan, naman, baka si ano. Serge. Oo Sir nga, si Serge, Serge, of Kaloocan course. ka lang. Galing akong Zamboanga last month. Okay, perhaps we can talk about some of the challenges muna siguro ng mga business owners. Siguro ako na mag-umpisa, Sed, ano? Okay. I'll ask you and then you just answer it based on your experience. And then perhaps we can also ask then other people here na pwede ring magtanong. Okay? The first question Yeah. would be, based on my experience recently, there are two things na nagiging problema ng mga sellers. Okay? The first one would be paano makakahanap or paano mapapataas ang benta nila. The first. And the second one would be how can they be able to save from their business. Ganun. Yung parang, paano ba sila, ano ba yung mga pwede nilang gawin? Paano nila masisave yung profit, ganyan. Or paano hindi True. masyadong mataas ang expense, ganyan and all that. So those two things said. Can you share us anything about, siguro ano muna, before we go to sales, let's go with how can they save from their business? Let's go, Okay, Seth. that's a wonderful question. As a seller, or sabihin na natin, as of the moment, you are sellers, but technically, you are CEOs of your own businesses. You are the owners, ganito, ganyan. And our main
objective is not just sales. Top number natin, then kung ano ang matitira sa baba. Kasi most of the time, ganun naman eh. Tuwan-tuwa tayo minsan ang taas ng benta. Pero pagdating sa baba, ito lang ang natira. That's why ito ang suggestion ko. You need to have specific na budgeting, especially sa inyong business. You should set the goal for this month. But everything, kasi naniniwala ako, there's a book na binasa ko, The 7 Habits of Highly Effective People. Habit number 2, sobrang nagre-resonate sa akin lagi. Begin with the end in mind. Simulan mo muna, ano ba yung gusto mong makuha? Anong goal mo? Magkaiba po madlang people ang sales goal sa delivered goal. Magkaliwanagan tayo. And every time I set goal, every month, hindi po ako nagsaset ng sales. I'm always setting delivered value. Para alam ko kung magkano ba ang gusto kong makuhang pera in delivered na babalik na sa akin. Hindi lang benta kasi kapag benta, ang iba dyan napapabalik, ang iba papunta pa lang. Ang ginagawa namin lagi, delivered. Then that's the end that I want to go. Then saka ko na i-write down ano-ano mga paggagastusan ko, lahat. Meron akong template, madlang people, I can give you. I will give it to you. After this webinar, I will give this to you. Then, lahat ng expenses ko, ipinapasok ko lang siya doon sa, minimake sure ko, balance siya. Because there are acceptable percentage na dapat pumapasok doon. Hindi porke meron kayong allowance para dito, igagastosin nyo na din siya. Mostly, kaya tayo nag-overspend, kasi wala tayong budgeting. Kaya tayo nag-overspend, wala tayong guide. Another one, kaya tayo, ang pinakamalaki nating cost most of the time, tao. Hindi lang yung basta mga sa operations ganito, ganyan. Yung ating manpower, ang ating mostly 15 to 50% pumapasok lang siya sa manpower. What I want you to do is to create a design capacity. Madam people, iba ito sa KPI. Ang KPI for me is a limiter. Kunyari, ang KPI ay dapat daw maka 10K yung tao. Kaya ang tao, nagta 10K lang. But if the design capacity of a particular person is 50K, yun yung pinapatrabaho ko sa kanya, yung design capacity niya. And nagsaset ako ng acceptable design capacity sa bawat tao ko. May isang tao dyan na kaya niya mag 20,000 in a day. May tao din na kaya ng 35. Pero may tao ako na kaya lang ng 5K. And I already accept it. Kasi alam ko na manpower ang pinakamalaking kumakain ng expenses ko every month. Expenses, Fix kasi grabe. yun. Fix kasi siya. Hindi siya yung, saglit, gusto ko ng 5 milyon. Magbawas kaya ako ng tao. Hindi. Automatic, pag gusto mo na mas mataas na benta, kailangan mo na mas madaming tao. Yes. Now, what you need to do is to create a design capacity to all of the people, hindi lang sa sales. Sa warehouse, sa human resources, sa finance. Kagaya nito, meron po akong 25 agents na nagtatawag sa aming company. Ang akin lang pong warehouse staff ay 2. Even though I know na ang maaaring benta namin everyday is 100,000 pataas, I just have 2 to 3 na mga warehouse assistant or nagpapa-ship out. Why? Kasi na-compute ko na design capacity ng tao kasi automatic pag sinabi natin, nako 100 parcel, 200 parcel, 300 parcel, kailangan ko ng sobrang daming tao para mapa-ship out siya. No. If you already computed your design capacity based sa lahat ng factors nyo every single day, madali lang siya. Katulad ng 200 to 300 parcels, ang iba, kailangan nila mag-hire ng 5, 6, iba pa ang encoder. Sa akin hindi po, 2 lang. Nagiging 3 lang sila para mag-relieve sa magde-day off. For what reason? Hindi dahil sa nagtitipid lang ako. Because I know the design capacity of my people. Hindi rin ako nag-hire ng sobrang dami. Kasi
I am achieving the goal that I want in this certain kind or quantity of people. Next, after nyo po sa manpower, tingnan nyo rin po ang ibang section ng inyong expenses, especially the cost of goods. Isa yan. Cost of goods at saka selling price, madlang people. If ang inyo pong cost of goods ay, sabihin na natin, 100, Ayan na, ibebenta nyo lang, competition to ha. Competition, Cedric, ng pagbebenta yes. nila. Ako, Don't worry, I will discuss it then later, doon sa isang part. Pero pa-happy lang to. Cost of goods nyo, 100. Huwag ibebenta nyo lang siya ng 150. Why? Kasi po sir, ang nangyayari po pag tinaasan ko pa po, ako na po pinakamataas sa market, yung mga kalaban ko po sobrang baba. I understand that. But the question is, ito bang nakuha mo cost of good ng product mo is the best na? Baka kasi kaya mo pa siyang ibaba. Para kahit same lang yung pricing mo, okay lang. Para nadadagdagan naman ang kita nyo. Or, same pa rin ang cost of goods, there is something different that you can give sa promotion nyo para mapataas naman ang profit nyo. Kasi tandaan nyo to, sa magkano po ang percentage na kinukuha ni Shopee sa selling price? 15? o mga ganyan na, 15-20 mga ganyan. So sa Shopee and Lazada na yun, madlang people. Pag may mga campaigns na. Isipin nyo yun, madlang people. O 16%. Automatic, sa dinagdag nyong 50 pesos sa 100 pesos nyo, mababawasan pa kayo ng 15 to 20%. Ano na lang ang matitira sa inyo? 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. It will hurt. Hindi nyo mararamdaman agad ngayon. Pero, masasaktan kayo kapag yan ay, for example, kayo na naging maingay sa isang product at inagawan kayo ng mga iba sa e-com. Normal tong larong to, snatch game. Kapag naging maingay ang product mo, na nakawin ng iba, it's pretty normal. It is called the Grabe, snatch sa game. e-com ganyan, pag nakita nga nila, naku, sigurado. Yes, Plus kaya tax pa pinangalanan ko yan. na siya, snatch game. Snatch game. Yan. Kapag nakita nila na Totoo tong sinabi rin ni Jonas. Ang daming yung struggle dyan sa pag-ayos ng pricing actually. But, if you're guided, madlang people, actually hindi eh. Ito po, wala po akong product na hindi, sabihin na natin, iba naman kasi ang aking platform, telesales, or pagtatawag. My pricing is very different compared sa Shopee and Lazada. Kasi sa Shopee Lazada, ang products natin dyan, mostly, pag pumasok tayo sa Shopee Lazada, 500 pesos na product is so pricey na. Sobrang mahal na siya para sa mga customers natin. In telesales po, may products in every phone call na close, umaabot ang bentahan namin 799 to 1,000. Mataas na ang 2,000 kung makakapag-close kami ng 2,000. And you can do it as well. Not just because you just know Shopee, Lazada, TikTok, you will stay there. Oo. Don't put yourself in a box. Wag na wag. Wag na wag. Exactly, Serge. Exactly. You make sure marami, katulad nito, you will learn here. Ano pa? There's a lot of ways na pwede nyong mabawi ang inyong cost of goods, pero ibang paraan na ang gagamitin nyo sa sales. At ang sobrang pinakamahalaga dyan, madlang people, kasi gumagastos tayo dyan para sa traffic, para sa, nag-a-ads kayo sa Shopee, Lazada, TikTok, right? Yes. Magastos kayo doon. Commonly, magkano nagagastos nyo in 1 month? Iba-iba yan sila eh. Pero, ang average ROAS kasi niya, minsan wala pang 2-digit yung iba. Ang sakit. Okay. O, si Kita nyo, Sergio, 100,000? Serge, alam nyo ba na ang 100K ay ginagastos ko halos ganyan rin nagre-range ang aking ginagastos monthly. Pero ang nakukuha ko naman pong